Romans chapter 12, verse 2. And be not conformed to the pattern, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Okay? Balik ko na itong basa. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Now, atong team this morning, ang tema na to, nining kabuntagon mga igsoon, is transformation, a journey in consciousness. Usbo na ko, transformation, a journey in consciousness. Now, una sa tanan, ato sa ni-define, sa simple lang nga pamaagi ba nga masabta na to ang gitawag na to mga igsoon o kausaban sa Binisaya. Sa English, change or transformation, synonym sila. So when we talk about transformation, kining word transform, transformation gikan sa word transform. Ang word transform gikan sa duha ka pulong. Transform. Form is kining atong nakita ron. Kini siya, mao ni siya. Form tanan, 3D. Three-dimensional realm nga imo nakita. Now, when we talk about trans, ang word trans, it means going beyond. So, pag ato na i-connect ng word transform, it means going beyond form. Mugo beyond ta diri, mugo beyond ta ani, mugo beyond ta diri, mugo beyond ta physical material realm na ato nakita. So, what do you mean by going beyond? Musud ta sa estado sa espiritu. Musulod ta sa estado sa espiritu. Mauna siya diha nato ma-experience ang gitawag nato kausaban. Okay. So, ang theme na to this morning is transformation, a journey in consciousness. Now, ang pagkahulog sa tao, sa ako nagikaingon mga igsoon, dili na siya ingon, katubitong gitawag bitaw sa theology of the fall of Adam. Wala man na ingon nga na fall siya gika sa lubi padung subos. No. Spiritual ang iyang pagkatagak gikan sa iyang conscious union with God. Tanawan ninyo ha. Di ba nakasulti ko, nakashare ko sa inyo ha before nga true Christianity is the restoration of our lost union with God. Mauna siya tinuod nga Christianity. True Christianity is the restoration of our lost union with God. So, ang goal sa tinuod nga Kristyanismo is ang pagpasiguli sa nawala na nato nga pakighiusa sa Dios. Kay kaniadto ang tao nagpuyo man siya sa estado nga gitawag nato complete union with God, sawa pa siya makasa. Pero sa dihang nikaon siya sa fruit of the tree of the knowledge of good and evil, ang iyang mind niya, ang iyang consciousness niya na infected, na influence sa gitawag na to good and evil, right and wrong, establish sa sasud niya, yawa og Satanas, yin og yang, maayog daotan, na nasa sud niya. Okay? So karon, pagkaputol siyang conscious union with God, ang gitambal sa religion, ang solusyon sa religion is muadtog langit. Hindi na mao. Tarungon na itong basang Bible, dili na mo'y solusyon. Ang solusyon is the restoration of our lost union with God. Nga naputol nga ang atong pagkausaba sa Dios. Naputol man. Take note ha. Word relationship, mabaw kayo. Gigamit na sa religious world. Pero wala gyud makaigos problema. Unsa gi saktong term diha? Conscious union with God. Pagkausa. Nanahimo naman duha. Una na ingos Paul, ang Diyos patinumanon nga nagtawag ka nato ngadtos pagkahiusa. Ang Diyos matinumanon nga nagtawag, gitawag ta dili para moadtos langit, kundi gitawag ta para mahiusa. Kaya kuha ko niyo mga ison, gitawag ngadto, technical kay Bible ana. So, ang nawala dili ang langit. Naaram din ang langit. Mo man gipuy-an sa Dios. Ya mo sa ni imong estado kumubiya na kaslawas. Pwede na mo atong goal.
Ang atong goal is the restoration of our lost union with God. Ang nawala nga pakighiusa. Muna miingos Pablos 1 Corinto 1:9, ang Dios matinumanon nga nagtawag kanato ngadtos pagkahiusa kay nahimo madua. Sa atong pagkaduha natagak ta. Kibaw mo asa ta natagak maison wala sa lubi. Wa pos building. Natagak ta sa atong state of consciousness. Atong state of consciousness mga igsoon natagak. Gikan sa ato ang highly advanced mind. Take note mo, gamit ang term nga masabtan ninyo. Highly advanced mind, highly advanced intellect. Natagak ta. Isod tas kinabuhi is caveman. Na mismo pagpasika na nagsuga. Paghimog kayo, di kayo kahimog kayo. Ito'y taong tagak. Nakuha ko niyong mga igsoon? So, ang pagkatagak na to is gikan sa gitawag na to conscious union with God or spiritual consciousness, natagak ta into material consciousness. Muna ang tao ron, kung imong tanawon, huwag mo siya matagak sa lubi. Huwag mo siya matagak sa building. Pero ang iyang attraction sa material consciousness, kusog kayo. Kusog kayo ang iyang attraction sa material consciousness. Nagkinahanglan siya, gitawag na to, grasya. Nga magdalag kaluwasan, nga mag-restore, take note, unsay goals kaluwasan na? Unsay goals kaluwasan? The goal of salvation is not to bring you to heaven. No. Kini daghan ma-offended aning pastor, pero sultian ta mo mga igsoon. Moingon sila pag makadungog sila ani nga mga punto, moingon sila, wa gyud lagi langit. No, wala dili na mo ibut pasabot nako. Nay langit uy. Unas tanan nay literal langit. Hangad. O kana, literal langit. Ikaduhang langit, ang langit ipuy-an sa Ginoo. Nanawa na nila. Wa na mawa. Okay, padayon ta. Ang taong natagak, pagkatagak niya, nisod siya sa itawag na itong material state. Pero once we have that encounter with God, itawag na ito, once na kay divine encounter, kada pong divine encounter mga igsoon, di mo na ito mamanipulate. Sanyawa ni mong tao para magka-divine encounter siya, no. Daghanan kay kong gipadawat. Hitabo mga igsoonok, kita'y niluwas, dili ang Dios. Naluwas lagi ang utok, pero wag yung mga encounters Ginoo. Mo nang imo nang tapukon sa simbahan ang way mga encounters Ginoo, ni uyon lang nimo intellectually, pag abot sa problema, maglisod kay sulbad. Ngano man? Nagsulbad ka sa mga problema sa mga tao wa kailag. Wa kailan Jesus Christ way encounter. Una mo ingon jud ko mga igsoon, kada usa nato natay panahon. Kung naatay panahon nga gikatagda sa Ginoo, once ipadayag na gani sa Dios ang iyang kaugalingon anang tawhana, kanang tawhana di sa ginakabalibad. Di sa gyud na kabalibad. Unya di na sa gina mo balik sa iyang pagkadautan. Di na balik. Kaya naman siya encounter sa Ginoo. Matagbaw ba kag sunod-sunod anang Bible study? Dili, mao na mangita sa Ginoo. Pero wala gani encounter sa Ginoo, matagbaw kag hagat. Apa ko'y gibuhat? Matagbaw kag pamugos Ginoo. Wa may encounter. Sa mga tao nga na-encounters Ginoo, dili na nimo ipamugos. Sila na mismo mo'y mangita. Ano sabtan yung mga igsoon? Ang tao walay kabubutos pagpili. Nakini po, di po may magkasinabos relihiyon ani. Ano man, matod pa si religion, nakakunote kabubutos pagpili. Wala gyud mga igsoon, wala. Nganong ingon ko wa unas tanan, gipili ba na nimong publika? Gipili ba na nimong mao na imong ginikanan? Gipili ba na nimong daghan mo igsoon? Gipili ba na nimong wa kay kwarta? Wa. Gapos ka, mao na tinuod. Gapos ka. Naulipon ta sa pagbuhat sa mga butang sa atong amo. Kaya pukunta na mo kung lingkid sa imong amo. Una kung mag-change amo na gani, matingala kas tao.
Uy, nausap naman ni siya. O, alangan, kaya nag-change amo naman. Kung siya change amo, gilukat siya, gipalit siya, buutan nga amo. O kana nga amo, baos Jesus Christ. So kung nailista na imong amo, ay, di nakakinahanglan tudluan pa magbuhat o maayo. Mo floor, kinasibong kinasuluran. O na ako, mga igsoon, pabutan ako kong tao. Ako sa sinsingon, o kinsay amo, ani? Kay kung ang amo, ani niya, namin na si amo, di mo na mahitabo nga siya rasin kaugalingon, namin na si amo. Mag-Bible study ka sa tao nga ang iyang amo way basa-basang Biblia. Rebildi gani is naghimog Biblia. Adi ka na maminaw ni mo, kaya di man amo na Ginoo. Kung nag-ausik ra kasi mong panahon mo lang, ayaw sa kabalaka. Ano man, naaram po na sila panahon. Napo na sila panahon, muna ay nagkaugtas. Ay nalagkaugtas. Kaya kung na'y gabi mga igsoon, maabot mo ginabuntag. Ay nakuha ko ninyo. Kung tanaw ni mo si mong pares mo, grabe pang gabi. Grabe pag yung kay kangit-ngit. Ay nagkabalaka. Ano man, kung kangit-ngit mo yung nakita si mong anak, banag, asawa, ay nagkaguol. Kaya maabot rin na alas 6 buntag. Di, yun na ni mo malikayan, each one of us. Naagyod tayo panahon nga mo bisita ang Dios o pagbisita sa Dios gitawag na nako og kaluwasan. Mo na akong giingnan si Pastora Minse. Pastora, ako sa giingnan. Asa ni si Pastor Rosel? Akining usa diri naapo diri padong pod. Ladi gilom-gilom lang. Oh, padong po ni. Ngano man? Di mo nga kinahanglan mahimong pastor para maong kamuali. Na may daghang opisina. Pero kibaw ko nga kining simbahan na God is raising up teachers. Prophetic teachers, apostolic teachers. Kana. Kibaw gyud ko. Di man gani tanan pastors pero sigurado gyud ko nasuod gyud mo anang kini ba diri ako gyud na nakita ba ako gyud nang na-sense gyud ba kini puro gini apostolic o prophetic teacher ni. Kaya kanang prophetic o apostolic teacher di man na necessarily magdagtaw. Di na necessarily magdagtaw. Naidaghan diri na diri. Naidaghan diri, naipipila. O, naapo diri daghan. Unang ingon ko, malipay kay ko ba, magtanaw nga, wali si Terminsi, wali si Pastor Rosel, wali si Sister Maricel, wali si Mary Rose, wali si Kuya Inan, wali si Sister Bibi, wali si Lorena. Magpuli-puli bitaw tani, wali bitaw, naagi facts bitaw ni biblical, at the same time, nagi-fax yun nga atong gisulti gustubangan na dili tumutumo. Nga, minsahe nga magdag kausaban yung tagsa-tagsa. So sa ako nang gikaingon, balik ko, atong team is transformation, a journey in consciousness. Natagak ang tao, gikan sa gitawag na itong conscious union with God or spiritual consciousness into material consciousness. Natagak sa material nga mga kalibutan nga muna nga ang iyang gibug-aton permanente ang material nga kalibutan. Material permanente ang iyang gibug-aton pero may nakita sa kinabuhi. Now, ang word transformation sa ako nang gikaingon going beyond. When ko transformation, a journey in consciousness, nga naman, ang journey ron gikas material state, material nga estado into the spiritual realm, susud na to. Muna, ang atong pagkahulog, ang solusyon na dili maadtos langit, ang solusyon na conscious union with God. Ano man? Once we experience conscious union with God, once we know that life is a journey of discovery, life is a journey in consciousness, mahibawan ganin na nimo, biyahe pa lang, nanakas langit, sa biyahe pa lang, na wala tay langit nga sa biyahe pa lang na-experience sa magkaglangit. Di na ka kinahanglan pa magpaabot pang mamatay para malangit ka na anakas langit. Kaya mga tao nga nagpaabot para mamatay lang para maadtog langit, asa man sa puyo nasa impierno. Ano ko ako yung ngayon? I-upgrade na to itong mensahe. Kaya kanang na-eskwelahan sa Bible School mga igsoon, panahon pa na padzilan ilang mga tema diha, dili na relevant sa atong panahon. Dili na applicable sa atong time.
So we need to go deeper in our understanding sa word, sa ways sa Ginoo, flow tas wisdom nga itagtabang sa Holy Spirit. Sa ako nang gikaingon, nataga ka materially. Unsay solusyon? Salvation will help us unsa man to be on the right track. Ang kaluwasan nga niabot sa tuwa pinaagi grasya will put us right sa saktong daan. Daan sa unsa man? Daan sa restoration of our lost union. Mo na purpose sa salvation. It is for the purpose of our lost union with God. Sa proseso po sa pag-restore sa itong lost union, spiritual consciousness is developed. Na-develop ang spiritual consciousness. Now karon, tanaw na to scriptures. Nga naman, once makita na to mga igsuon nga each one of us nag-evolve. Pag moingon gani kog each one of us nag-evolve, dili evolve ha, gikas unggoy padung sa tao, no, dili. Pag moingon gani kog evolve or evolution, mogamit ko term evolution, dili na term nga ang unggoy ni himong tao, no, dili. Ang atong consciousness ni evolve. Ang atong consciousness ni evolve gikas material state into spiritual state. Nganong ako maning balik-balik ning word consciousness mga igsoon, tanawa ha. Kanang kawad-on consciousness na. Kanang pagkaway kwarta, consciousness na. Kanang sakit, consciousness na. Tanang klases problema, consciousness na. Cancer, tanan, limitasyon, everything gitawag mong sickness, consciousness na siya. Kawad-on consciousness na. Kay kung paduwaon ni mong basketball, ang walay basketball consciousness, paduwaon ni mong liga, mahog na katawanan dito. Kay wa man ma-develop ang gitawag nato basketball consciousness. Wa man ma-develop. Ang question nila, unsa man nato pag-develop sa itong basketball consciousness? Practice. Unsa man nato pag-develop sa itong musical consciousness? Practice. Ang Christians, why practice? Sila hisgot Ginoo. Muna wa ta ka-develop o gitawag na itong spiritual consciousness. Si Jesus, highly developed kay ang spiritual grabe ang development sa spiritual consciousness ni Jesus. Ganun man. Panahon na sa ibayad mo, panahon ngita sa ibayad mo, mamaso lang ingnas Pedro, ablihin ang baba ng unang isda tukod sa itong kinati pambayad buwis niya. 5,000 pakanunon. Wa na magsulisit. Grabe, no? Wa na magsulisit. 5,000 ang gipakaon. Wa magsulisit. Wa mo mabunot siyang bulsa. Katong 5,000 bisag tabangan patog na po ka bikiri ba di pa kahatag sa 5,000 kabukpan. Kung ano mga igsoon, ang iyang consciousness niya highly developed kayo. In short, naa siya'y nakatunan. Mawa na itong katuni. Mawa na itong pagkitaon. Nakaroon, kung mangandoy lang taglangit, nawala. Sure na langit, ay na mo kaguol na. Di na kaangay mag-uol, mawa pa man ng langit ununsam. Ngunayin sila, labi na gining Pentecostal. Kining Pentecostal nga tradisyonal, ang kaluwasan, mawa. Mawa. Assemblies of God nga karaan, mawa. Tanawa ha. Naluwas ka pinaagis grasya. Dili pinagis buhat. Pero imong kaluwasan mawa pinagis buhat. Nanaon sana ni. Mawa pinagis buhat. Naluwas ka sa grasya. Dili pinagis binuhatan. Pero mawa pinagis binuhatan. Laruha kuno nagmaayguan. Analyze. Sakto ba na? Dili na mawa. Sa karaan mga Pentecostal mga igsuon, hadlokon mo. Suod gani mong sinihan mga bataan mo. Mag-rapture gani. Di gyud mo mabiling kutob. Di gyud mo kisami. Anong talaawa ng kisami diha sinihan. Di gyud mo kutob. Di gyud mo kalapos diha. Lukon mo ba? Lukon. So,
padayon ta mga igsoon. Everything is unsa man? Consciousness. So ay mo kalimot atong gisulti na ko ninyo adto una, the secret of life is in the word consciousness. And consciousness can only be developed through study and constant practice. Constant practice yun. Para ma-develop ang musical consciousness, constant practice yun. Para ma-develop yun ang unsa man, basketball consciousness, constant practice yun and study para ma-develop ang Son of God consciousness. Maigsoon, kung ma-develop, highly develop kayo ang imong Son of God consciousness, parehas ng Elijah ba? Panahon na ganing away kaunon, hatdag pagkausuwak sa imnan ka na. Di na mahimo ni Lusyutan, ni Gokongwe, o ni Ayala. Di na mahimo nila, hatdag pagkausuwak sa imnan ka na. Ihatod las uwak mga igsuon. Nga Jesus Christ na 5,000. Gipakaon ng 5,000. Wa pa siya mahadlok, nga biyaan siya sa 5,000. Kung mga pastors pa to, mahadlok ko eh. Ano man? Mawa ang piso-piso. Sa piso-piso lang ko, nanay 5,000. 5,000, sa yunan ka ng 5,000. Pero siya pa inipakaon 5,000 ha. Grabe. Highly developed state of consciousness. Transformation, a journey in consciousness. Unsa atong text? Romans chapter 12 verse 2. So tanaw na to relationship mga igsoon sa scriptures sa tong everyday nga kinabuhi kay kini ra bang kuanron na ana ni sa relationship psychology. So sa dihang atong i-reflect ang Romans chapter 12 verse 2, makita na to diri nga si Apostle Paul ang iyang encouragement sa ato is bag-oho nato ang atong hunahuna. Bag-oho nato atong hunahuna. Ngano man? Unsa gisulti niya? And be not conformed to this world. Be not conformed to the pattern of this world. Ang main problem sa most Christians is conformity. We conform to the 90%. We conform to the language of those people who are not successful. We conform to the language of those people who are sick. We conform to the language of those people who don't have the money. We conform and we use their excuses. Take note, we conform and we use their excuses. We conform. Saan sa pamanggi, pastor? By using their language and excuses. Muna ikaw, gusto dyan ka mo asinso, tanawa na ilang lingwahe, tanawa ilang excuses, tanawa ilang litanya, gikas buntag gabi ayaw yung buhataw, ayaw yung isulti. Haruman, ano man? Para di ka maparihas niya. The only way para mo gawas ka niya, para mo breakthrough ka. Unsay lingwahe sa mga alagad po sa Ginoo, panidig unsay language, majority of pastors ayaw yung sunod. Panidig lang majority sa ilang language, majority sa ilang excuses, majority sa ilang line of thinking, majority sa libro nga ilang gibasa, ayaw basaha. Kaya mo na yung anak sila, tungod na anak. Palahit ta. Ano ko yung mga isaon? Okay, be not conformed to the pattern of this world, but be transformed to the renewing of our mind. Okay? Paspasan na to, no? Renewing of the mind, invitation na siya. Invitation to let God's truth shape our consciousness so that our daily decisions perspectives, mo align sa divine purpose sa Ginoo. Okay? Transformation, another thing that we need to remember also this morning is, transformation, mga igsoon, isn't merely a one-time event. Dili na siya one-time event. Transformation, it is a continuous journey that involves our thoughts, emotions, and will, nga tanan ato sa atong mind, tanan atong will, tanan atong emotions, na refine sa Espiritus Ginoo. Our mind, will, and emotion should be refined by the Spirit of God. Okay? So karon mga igsoon, mo palawom ta sa punto sa gitawag na itong kausaban o journey of consciousness o atong i-explore unsay relationship ani niya sa gitawag na itong
renewing of the mind. Okay. Sa diyang atong tanawon mga igsoon, ang mga biblical example karon, maghisgot tag kausaban, atong i-blend mga igsoon sa mga pagpanghitabo sa atong kinabuhi, kada adlaw, unya, tanawon sa nato mga igsoon gamay, sa atong edukasyon karon, o unsay ilang na-contribute o nakita sa gitawag nato o transformation or journey in consciousness. Okay, number 1. Tuloran ni kapunto, dali rata mahuman ng buntag mga igsoon. Number 1, cultivating a renewed mind. Cultivating a renewed mind. Now, Romans chapter 12 verse 2, nag-instruct sa ato do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind. Now, si Pablo, take note Paul contrasts the worldly patterns of thinking with the godly pattern of Christ. A renewed mind isn't simply about positive thinking. Take note a renewed mind isn't about positive thinking. It's about daily surrender to God's wisdom, letting Scripture and Holy Spirit reshape our thought life and conduct. Ano man, kini man kung gitawag na kung renewing of the mind mga igsoon, it is our journey back to conscious union with God. Take note pag moingon kong renewing of the mind, moingon gani kong transformation, a journey in consciousness, asam ta padong nga journey, pastor? Gikas material, padong spiritual. Okay, unsa mo gina i-define ko no klaro, pastor, ang spiritual. Journey ni nato gikan sa state of duality. Take note. Journey ni nato gikan sa state of duality padung sa conscious union with God. Padung sa conscious union with God, daghan tag concepts nga na-adapt pagsud nato sa state of duality. Take note daghan tag concepts gi-adapt pagsud nato sa state of duality. Unsa na state of duality? Balikon ako. Sa Hindu o Buddhist, yin ug yang. Sa Christians, yawa o satanas. Sa uban, maayog dautan. Right and wrong. Kitawat na nato. Mubalik ta mga igsoon sa estado in which we enter into that state of good where there are no opposites. Balikon ako, daghan ta konsepto nga gidawat. Pagsulod na to sa state of duality. Sickness, diseases, limitation, tanang klases problema, kung atong palawman mga igsoon, does not exist in God's kingdom. Lama, it does not exist in God's kingdom. Palawman pa ginatong mayo. Way kalibutan ng Ginoo anak. Mingon ka, hala, unsa ko na lang ako na akong kalimtang. Wala kalibutan ng Ginoo ani, o wag yun. Sunsa ni pagsulbad, pastor? Ay kinahanglan, dili na nimo ilitan niya sa Ginoo. Unsa may imong buhaton? Usa ra imong prayer. Ukawa ko Ginoo para makamata ko, kinitanan ilusyon na. Nakuha ko yung mga igsoon. State of duality. So sa journey na to, gikan sa state of duality, padung sa conscious union with God, padung sa development sa to spiritual consciousness, daghan kay tag i-delete nga mga concept mga igsoon. For example, kanaha tanawa, kita mo. Kini ako igo ko ani. Appeal ko ani, dili ko exempted. Mo bitaw na moingon ko practice. Ngano man, kaya sa atong pag-practice sa principles, masipyat kita along the way. Nagisipyat, tay maigo, tay masipyat, tay maigo. Sa bag-o pa ka, kailangan kasagaran gyud sipyat. So kita nga nakasabot ni each one of us nag-practice pa, iyong i-condemn mo igsuon kung masayop. Kaya nag-practice po na siya. Naninguha po din tao na siyag maayo. Kung mo ingon laban lang. Nasa yung paglaban niya, kinapildi mo siya panagsa. Nadilan ba panagsa? Pirmi na bang uban? Ayaw i-condemn. Nga naman. The reason nga nasipyat siya, kaya nag-practice siya. Gusto ka mangitag tao mo sipyat-sipyat. Mga tao, huwag mag-practice. Nakuha ko yung mga ison. O di nyo ka masipyat, di sa nyo ka mapildi. Kaya huwag ka mo enter. Nakuha ko yung mga ison. Kita kasi may ison, masipyat, ay kagul. Yan po lang na to, makabangon na na. Ayaw i-condemn.
Ato ministry mga igsoon, no condemnation. Sa manggod kita ang atong pananaw sa kaniadto nga religious pata, no? Religious pata. Atong pananaw sa mga tao ba impierno na. Ang pananaw po sa mga tao nga nasa itong palibot, akin ni, Pastor Ibing, impierno yun kaya nakulto na ni. Di unsa man na, condemnation. Tanaw ko ba ni Brad Berto, akin ni Brad Berto, wala na gini. Nabalaka sila maayo, wala mo ingong Mr. Mincy at una ni Pastor Mincy, ay kabalaka sa. Makamata na si Pastor Berto. Balaan na siya nga anak sa Diyos. Puno sa gahon sa Diyos. Praise God. Hallelujah. So, yun anak mo mga igsoon, no? Kanang unsingan aning tanawa ha. Kiton ta mo unsa kalawom ang atuang kumbaga sa science mo ni mga sa medical science mo ni na infected ta ba lawom na kayo nikatag na ang kagaw sa unsa pamagi tap kiton ta mo nga pertig yung pagkakatagas kagaw ha. Pag natay nganlan wingon ta hala kawatan nga igsoon sultian ta mo the moment mo nga ta sa katawo nga kawatan sa lawom nga pagtudlo mga igsoon nahulog kita sa itong practice ba? Ano man? Kiton ta mo ha? O ang pangutanan ako, ngano nangawat pa na siya? I-acknowledge mo niyang wala siya. Nganong i-acknowledge mo niyang wala siya? Kaya mo may nakita niya siyang kugalingon niya, pagtanaw niya siyang palibot, nanindot kay sila niya siya wala. So ang estado sa kawadon, gidawat niya. Grabe yung kayong pag-meditate, ang iyang pagpamalandong. Morning and evening, ang iyang pagpamalandong sa iyang kalisod, kawadon. Grabe yun ang iyang pagpamalandong mga ison. Until, nangita yung expression sa iyang kinabuhi, ang kawadon. Saan sa pamagi? Sa pagpangawat. Kaya mo may nakita niya nga solusyon nga dali. Nangawat siya, kinaguna-una mo siya kuha siya. O bito na ingon ko mga igsoon sa lawom nga pagtudlo ha, lawom ha. The moment mangandoy ka mo asinso ka, nakasa ka. Lawom na siya ha, lawom, pamalandong igmayo. Kana nga insight, it will provoke us to think. Ano nangandoy man ka? Kay gidawat man nimo imong estados kawadon. Kung imong dawaton, asa man nimo dawaton ang estados imong kawadon? Sa imong bulsa o sa imong utok? Diri sa utok. Pagdawat nimo si estado sa imong kawadon, di sa imong utok kasing-kasing, ay mangandoy ka. Pag pangandoy nimo saan ka? Ano man? Ang kamatuuran, wa man ka magkuwang. So, saan naman akong buhaton na rin, pastor, din lang kumangandoy. Sa kalibutan mga igsoon, padaghanay sa pangandoy nga natuman. Diri sa toa, giusab na tong definition. Padaghanay sa pangandoy nga natangtang. Kaya to dili na matangtang imong pangandoy, di gyud ka kahibaw nga dato ka. Kuha ko ni mga igsoon, mo na solusyon. Pagkaon manggod nimo, ani manggod ni, pasabton ta mo ha. Pagkaon ato tree of the knowledge, fruit of the tree of the knowledge of good and evil. Hisgot ta kawadon ng kadagaya ha. Pagkaon nimo tree of the knowledge of good and evil, dire man ka na butang sa kategory sa unsa man sa evil side. Nakuha ko ninyo mga ison. Dire ka na butang sa evil side. Unya sa evil side naa diha ang kawadon, limitasyon, sakit o kasakit. So karon kay naman ka sa evil side. Napoy yung mga tao nga pagkaon nila sa tree of the knowledge of good and evil, ni mata sila sa kalibutan nagtangag nag silver spoon. Una sila sa Ayala, sila Subel, nagkukuwi. Gipili man na nila, waoy. Wala nila pili Ni ikaw nga di ka din na taos pikas. Di pagtanaw ni mo, uy hala, paita ni oy. Pagtanaw mo, nindot ka gito. Anong andoy ka dito? Ipangandoy to ni mo nga estado. Pag pangandoy ni mo ato nga estado, kasala ka. Nga naman, the truth is, sarata sa Diyos.
Ano saan nasulbad ang problema? Cross pa lang, nasulbad na. So asa ang duwa mga igsoon? Balik ta sa akong gisulti kanina, the secret of life is in the word consciousness. Kanang kawad-on state of consciousness. Ayaw dawata. Wingon gani ka nga. Uy, pobre lagi ko. Ayaw nagdawata. Di man na makatabang ni mo, kaya mo na dawaton. We need to realize that we are one with God. Ang usa sa Dios, wala magka-problema anak. Mo to lipat-lipat ang gibuhat ni Eva, ani Satanas, anak Satanas. Eva, tanawa ra ko diray. Indot kay tanaw no? Igo yang mata. Guniti day. Katambal jud ni sa imong kagutom. Labaw sa tanan imukaon ka ani ma-bright ka, si kita ka. Naghimo siya need. Wa mag-need yun. Pero naghimo siya need. Strategies marketing ba? Naghimo siya panginahanglan. Mahimo kang bright. Laktot pagkastorya. Sultian ka niya indirectly, nga bugo ka, kauna ni. Kaya kung giingon man ni Satanas, kauna ni para matambalan imong kabugo, o di gyud mo kaos iba, oy. Sa kauna ni, karon ka ma-bright. So man, sa buta na. Pahira sa atong dito Cebu. Yan, nagsikong pamalandong ani ba nga Genesis ba? That's Genesis, the tree of the knowledge of good and evil. Nakapasar jud ko mga igsoon, kaya wa jud ko kagat sa iyang gi-offers ko Hihinang ko niya. Bata pa, mga younger lang ako mga 10 years, pero bigsa kayo. Flashy kayo ba? Siya pastor. May kini, tuyo kinis Ginoo pastor nga mag-abot Ako rin makasulpat sa imong upaw. Timing kani pastor kaya ang akong produkto padagas buhok. Paano ta pastor? Hugot para ba kayong linamonohan? Sulban lagi ni, suway lang akong produkto. Yan, gawas pa ni pastor. Himuon ti kang dato. Anak ko mga igsoon, hala, panuway man akong katupang no? Ano man? Unsa may gitintal ni? Unsa may gisulti kang iba sa bitin? Ma-bright ka? Madato ka? Ma-healthy ka? Anong day? Nasakit day ka? Mudato ka? Anong day? Napobre day ka? Datuon di ka? Ingko. Bantayan na to, nga naman. Ang atong pagkadato, wala manukad sa pag-cultivate nato sa itong pangandoy. Nadato ta tungod sa atong pagtangtang sa atong pangandoy. Kaya nga atong pangandoy mo'y hinungdan sa atong kalisod. Ako yung magsod. Ang imong pangandoy mo'y hinungdan sa imong kalisod. Di na masabtan. Laom-laom na gamay. Ngutan na mo sa pastor, unsaon mo na ito ng verse Bible, pastor, nga nag-ingon nga, what things soever you desire, when you pray, believe and you shall receive them. What things soever you desire. Wala pa mo ingon ng Bible? Kung naa kay pangandoy, walay imposible nimo. Wala mo ingon ng Bible, ana. Ang Iyos Bible, kung naa kay pagtuo, walay imposible nimo. Muna una na itong i-define. Ikaduha, kung sige sultis Bible, what things soever you desire. When you pray, sa ato pa, kinahanglan, lutoon pa nato sa prayer, ang atong pangandoy. Nga naman, ang anang imong pangandoy, pag sod imong state of prayer, makorrected ang imong state of consciousness. Sa dihang na-corrected na imong state of consciousness, imo nang gituhuan nga ana. Mo na mo ingon din ng mga pastor, pasalamatin na lang. Pasalamatin na lang gud ang Ginoo gud. O sa may pagpasabutan na. Magpasalamat ka kay na ana. Pero kung kay nakita, ana pa kasi status pangandoy. Pero magpasalamat na gani ka, it means na ana. Lord, salamat kayo. Nagwapa ko. Salamat kay Ginoo nga bright ko, wa jud ko madas bitin. Grasya gid mo Ginoo mo nagtabang nako. All we need to do is practice. O bitaw na mo ingon ko mga igsoon na tanawa. Transformation, a journey in consciousness. Ubahay ka lisod.
Kung kalisod lang hisgutan, bisag usara ka kamot sa 3-point mga ison, shot yun. Ano man? Gipractice naman na nato kada adlaw ang kalisod. Oy, tanawar ko na imong baba. Obserba rin kas buntagan to sa hapon, napuno lang kawadon. What ibay sutan? What ibay sutan diri? Wa. Di na ka kinala mag-practice pa kawadon. Pinobre, may na kay kana. Suway ko nog adto dito mga unsengan anang buffet sa Bayfront, sa buffet sa Bay Hotel, o di ba buffet dito sa Marco Polo. Dito kanang timinga jud kanang daghang kay mga dato dito mga on. Tanawa ra gud imong kaugalingon o di ba kahilasan? Ano man? Wa kamaanan. Wala gyud nagiingon lagi ni Saint Francis de Sales. Yun siya. We need to practice receiving the things that we are praying. Practice receiving the things that we are praying. Nakampok ka kadagaya, o niya mong ginunitan, bakser kay ka. Unsa man ay kadagaya na? Huna-huna kadagaya. Pinulungan kadagaya. Pero yung aksyon nimo, di ka kamaw mukha ng fine dining. Uy, praktiso na to na. Kung gusto kang, ano man mga igsuon, kanang ang Ginoo manggod, ani manggod ni siya. Di manggod niya tubagon ang imong pag-ampo. Tubagon lang niya ang imong pag-ampo depende sa imong ma-manage. Hindi sa imong ma-manage. So sa atong biyahe, di ka state of duality, padong's conscious union with God, daghan tag i-delete diha sa atong mindset. Kay kanang gitawag na itong limitasyon, wa man as ging harian sa Ginoo. Ang laong pa yun ng explanation na ang Ginoo, wag yung kalibutan, anak. Kanang imong sakit, kasakit nimo problema nimo imong gilak-hilakan. Huwag yung kalibutan Ginoo na gausik rin yung kasi mong luha diha. May pay magtuon kag mamalandong kag maayo unsa mo pag-develop imo state of conscious, imo spiritual consciousness. Magtuon kag may mamalandong ka para ma-activate ng higher intelligence nga naa sa sod. Ang higher intelligence mga igsoon wala dito sa Pluto. Tuas Mars, saylo sa Mars, wa dito oy. Nasod na to. Una ningon sa Paul, we have the mind of Christ. That's why we have to renew our mind. We have to cultivate a new mindset. We have to cultivate a renewed mind. Nga di lang kay cultivate mga ison. Dapat ko laing term na. Maintenance of a new mindset. Nga naman, lisod man gani kayo ang pag-abot sa bagong state of consciousness. Ang maintenance ana igsuon, expensive kayo. Parehar ng sakyanan. Nabot na nimo. Galisod ka. Nga makapalit og sakyanan. Pag-abot sa sakyanan, mga ison, huwag kay kalibutas maintenance. Patay. Kuha ko yung mga ison. Okay. Think of how Jesus exemplified a renewed mind when He responded to challenges, wisdom, compassion, and grace. Whether it was resisting temptation in the wilderness, Luke chapter 4, verse 1 to 13, or offering forgiveness to those who crucified Him. His mindset flowed. Tanawa ha. Kaya ako nag-connect conscious union. His mindset flowed from His conscious union with His Heavenly Father. His mindset, His consciousness flowed from His conscious union with His Father. Now, ang nakaaligri ani mga igsoon kaya mao ni. Neuroscientists have found that our brains possess remarkable neuroplasticity. Okay, meaning our neural pathways can change based on our experience and focus attention. Regularly aligning our thoughts with biblical truths can literally rewire our neural patterns, strengthening our ability to experience peace, hope, and resilience. Philippians chapter 4, verse 8. Unsa pasabot ani mga igsoon ni gi-explain sa mga neuroscientists. Ani ni, ato lang i-simplify para masabtan nato mayo. Nagani kay practice on a daily basis kaning atong neurons atong mag-rewiring ni. Once ma-establish ang neural pathways atong ang pagbuhat na to certain thing automatic na. Mo bitaw na matingala ka na kay gibuhat on a daily basis ba. Na kay habit bitaw nga gibuhat nimo niya
nakay habit nga imong yung gibuhat may paghuman giundang nimong tulo ka buwan. Pagbalik nimo mga igsoon maglisod na pug ka. Ngano man? Wala man putol man ang neural pathways imong Pero imo na balik-balikon on a daily basis, it will flow automatically. Pareha sa mga basketball player. Paundangan ang basketball. 5 years. Paduwa ag balik. Wala na, putol na neural pathways utok. Maglisod nag-execute. Ngano man, they cannot flow spontaneously. Mo sana sa ato ang mga igsoon. Kung maglisod jud kag pasaylo harap-harapan, praktisa ang pagpasaylo dahil sa mong pag-ampo. Kaya once ma-establish ang neural pathways sa itong sa pag-ampo, sa pagpanalangin, inikatubang na to sa tao, wala na-establish sa mga pasaylo sa mong di na ka maglisod. Ay, nakuha ko niyo mga igsoon? Okay. Ayun ta. Number 2, embracing continuous growth. Embracing continuous growth, Philippians chapter 3, verse 13 and 14. Diri mga igsoon, gi-share ni Apostle Paul his mindset of continuous pressing forward. Pressing forward. Padayon yun sa journey. Unsay gisulti niya sa verse? Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Transformation is not a destination we arrive at once. Transformation dili na destinasyon nga atong maabot sa usa ka higayon. Okay? It is an ongoing journey. Gitawag ta nga motubo sa pagkabalaan, pagsabot, gugma on a daily basis rather than resting on past achievements or remaining stuck in past failures. Remaining stuck in past failures. Unsay pasabot ani remaining stuck in past failure? Si Paul, ang Espiritus Ginoo sa iyang panahon, perte na ka-advance. Ngano man, unsa may problema sa tawron? Most person are imprisoned under past conditioning. Sabot mo kung sa past prison conditioning. Unsay mga sakit nila nga experiences sa kagahapon. Na priso sila diha. Past, kagahapon, prison. Prisuhan. Na kondisyon ang imong utok sa prisuhan sa imong experience sa kagahapon. Na priso ang imong utok sa pagpanghitabo sa imong kinabuhi kagahapon. Mao na, kung ikaw naka-experience og bana nga cheater, bana nga nagsigpabadlong, bana nga nagsigpamabay, ini kakita ni mo, banang asawa nga mag-holding hands, ang nasa mong utok na nakay konvo sa sud, ang konvo ni mo sa sud mo ni, day, yung pailad na day, giilad, yung ka na, gunit-gunitan ni mong kamot, ano, nasa mong utok kawan ni mong gisulti, gigunit-gunitan na gini mong kamotron, inigtaw-taw ni mong kapiyan, ay pahimutan rin ka na sa inyo ha, pag humana na mo, ato na siyang babay. So, kanang mga laki, parehas na sila tanan. Mo na sa gitawag na itong past prison conditioning. Imo mga ginikanan, na prisos ka doon. Ikaw na edukar na. Unya kalisod, kagawas kalisod. Nga naman, ang imo screen of thoughts, sa imong huna-huna nimo, pananaw nimo tanan, kalisod lang gihapon. Okay? So, again, balik ko nako. Embracing continuous growth. Okay? Now, diri ato i-consider ha. Consider a seed that has been planted with daily watering, proper sunlight and nutrients. It grows over time into a healthy plant. It doesn't happen overnight. Similarly, our own spiritual growth depends on consistent input. Consistent input of prayer, scripture reading, worship, and fellowship until we become more and more
conformed to the image of Christ. Mo to lagi akong giingon sa inyo ha, nga unsa ni number 2? Number 2 is embracing a continuous growth. Kinahanglan ta motubo spiritually, intellectually, physically, financially. Tutukan nato ning spiritual growth ug intellectual growth nato atong emotional growth. Pag tutukan ni natong tulo kanang kwarta di na naangay ang problemahon mo abot ra na siya mga igsoon kay reflection na siya sa imuhang belief system sa sud nimo. Now, talking about growth, ayaw mo kalimot atong gihatag na ko sa inyo ha nga growth factors. Growth factor number 1, never run away from discomfort. Ayaw gyud dagan sa discomforts kinabuhi. Go where the demands are high. Adto gyud dito dagan gyud. Ayaw gyud pangitaan ng taas kay demand ngano man. Mapugos man kas pagkugi. Muna mo ingon ko, kung mo ingon ka embracing growth or embracing continuous growth, meaning to say we have to push ourselves mga igsoon where the pressure is on to perform, to study, to learn, to grow. Iduot yun imong kaugalingon. Sa unsang pumaagi? Study. Ampo. Meditation. Research yun ta. Karon po tinagyon nindo ta i-research mga igsoon. Naa tumoy si mong tudlo. Dali na lang yung kay research kumpara before. So, the moment mo study ta, sa karantaw, sa estudyante pa, di ka pangutana mo, tuon yun na, estudyante man. Mo graduate na ganina sa eskwelahan. Take note ha, mo graduate na ganina sa eskwelahan sa ilang kurso. After 5 years to 10 years, maghuna-huna lang na sila, gihapon bright sila, pero wala na basa-basag libro. Wala, di na mao. Huna-huna ka-bright, imong ka-bright mga ison, panahon pa itong majilan. Wala na, dili na relevant sa itong time ron. We need to study. Nya mo lagi na. When we talk about study, duha po di ka-classes intellectuals. Kinahanglan na atas dunga. Ang usa ka grupos, intellectuals, gibasa tanang basahon, gituhuan tanang gituhuan. Ang pikas ng intellectuals, way basa-basag libro. Ngano man, nagtuo mo sila, mas bright sila nga nagsuwat sa libro. Unsa na lang ilang mabasahan mo yun sila, di na tinuod. Asa man kamatuuran din rin, asto nga. Kining pikas, galibol. Absorb lang, bisag unsa. Ang kining pikas po, nadubraan. Nasubraan sa iyong pagka-critical, kung wala ay basa-basa. Mga igsoon, we need to read the Bible. Basahon ginato ang Bible. Ikaduha, anointed books nga gi-recommend sa ato nang basahon. Embracing continuous growth. Mga tao nga ni-embrace mga igsoon sa concept of continuous growth, they belong to the 10%, 5%, 3%. Mo-study na gani ka, exceptional na ka. Buhata la, 30 minutes a day, within 1 year, 40 na ni mo layo ang matunan. Focus lang tulo ka subject. Tunan mo, tulo ka subject ha, tulo lang ka subject. Every day, hinag 30 minutos kada usa. Pila rin nahurot ka oras sa to sa kadlaw o sa ka oras ug tunga. After a year, after 2 years, authority na kana diha mga igsoon. Study ra sikreto. Kini man gong maghisgot ag breakthrough mga igsoon. Seryoso yung kag-breakthrough nimo sa imong relationships, Ginoo. Lintihi lang imong daily routine. Kita usahay, busy kita sa mga butang dili productive. We have to work harder para sa ato ang relationships, Ginoo. Kasi pasabutan na practically, we have to work harder in ourselves. Pagtrabaho ni may mong kaugalingon, in other words, you are already embracing continuous growth, embracing continuous growth or gi-embrace na nimo ang gitawag na tuod sa man. Gidawat nimo sa Binisaya ang unsa man development sa imong kaugalingong hunahuna, ang renewing, ang pagkabag-o sa imong hunahuna, gidawat imong konsepto. No, di man na pwede nga maghisgot ang renewing of the mind unya di ka kasabot kung siya pasabot anang growth. Di man na nimo sila pwede buhagon. Mo na mga igsuon diri
Na-studies developmental psychology. Na-studies developmental psychology, mga igsoon. They emphasize that individuals, tanawa ha? They emphasize that individuals who embrace a growth mindset, recognizing that abilities and understanding can expand with effort, are more likely to overcome challenges and achieve long-term success. Take note ha? Studies sa developmental psychology, ilang gi-emphasize that individuals who embrace a growth mindset or a growth in consciousness, recognizing that abilities and understanding can expand with effort, are more likely to overcome challenges and achieve long-term success. Now, kini siya, this one echoes the biblical idea of, unsa man, perseverance as we continue to feed our minds and spirits of godly truths. Atong pakanon, atong kalag sa pulong sa Dios on a daily basis. Last, number 3. Reflecting God's purpose in action. Take note ha? Reflecting God's purpose in action. Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. Number 3, reflecting God's purpose in action. Ephesians chapter 4 describes the transformation process. Put off your old self. Put off your old self and put on the new man, created to be like God in true righteousness and holiness. When our minds are renewed, our actions follow also. Pag mabag-o gani imong una-una, about health, imong eating habits mausap. Take note ha. Pag magtuon ka, if you want to be healthy, we have to study health. Pag study na to sa health, kini general lang ha. Pag magtuon kang health, mag-research ka about health, may establish na ganin ang principle sa health sa imong utok nimo, ang imong anak mausap. Mausap imong perspective nimo bahin sa imuhang diet nimo. Choosy na kasi imong kaunon. Muna diris bay mga igsoon masukog yung kay kustanan og kay baw na gud may mamili na mao. Nya kaunon lang gyapon na mo kay wala lain, di na mao. Unya pagpangutan-on tag kanang mao man na. Di man na makumpleto imong ka. Duha ra man ni kabuok mga igsoon. Duha ra kabuok. The reasons and results. Hindi kita kahatag sakto resulta. Sigurado gyud ko na kay katarungan. Mao ra gyud na mga igsoon, mao ra man gyud na. Duha ra man gyud kabuok. Sadya mo tubo ta spiritually, og di man ganita mo tubo intellectually, emotionally, physically, duha ra gyud na. Kung di ka kahatag resulta sa imong kaugalingon, katarungan gyud na. Nya may ra ba kita mga tarungan? Ang panuway, may man kita mga tarungan. Balion gyud. Unsay isultis Ginoo? Mamatay mo ha. Basta unsay isultis sa, unsay isultis panuway? Uy, dili, uy, mabuhi ka. Na. Unsay sakto, lubagon. Muna kita, hindi naman taghatag sakto resulta sa itong kaugalingon. Ari lang to daugos katarungan. It's about time mga igsoon. Nga tanan na to excuses ato ginantangtangon. We have to take full responsibility na. Ano man? Ang imong reason, di mo sana makumplito, wa kay blame. Take note ha. Your reasons, our reasons cannot be completed without blaming somebody. Wala gyud mo gi-blame ang uban. Pero imong kaugalingon, gi-blame man imong gihapon. Maura gihapon na. Blame shifting, you blame yourself. So unsa may remedy ani pastor? Unsa may solution ani? Growth mindset. Growth mindset is you reflect on your action. We reflect on our action, we reflect on our decisions. Kung nasayop, correct it. So, ang tao nga nag-study about health, ay mausab yun na yung diet. Ang tao nga nag-study intellectually, mausab yun na yung perspective. Ang tao nga nag-study spiritually, mausab yun na yung action. Ang tao nga nag-study physically, about health, tingala ka, mausab na yung ikaon.
na na-exercise nga iyang incorporate sa daily routine. See, kita mo? Usab na. Sa atong utok po mga igsoon, ang problema sa tao, sa ako nang ikaingon, rickets of the mind. Hibaw mo unsa ng rickets of the mind? Malnourished pa. Ang aton diet manggod on a daily basis, kini manggod mga igsoon, di gini nato madinay. According sa psychology mga igsoon, sa sood nato, negative thoughts, almost 4,000 to 5,000, sobra pa gani anak. Sa sood nato, nai-convo diha sa sood nato nga negative kaayo. Kanya kung ma-overwhelmed ta ng negative convo sa sood nato, muna mabuang ang tao. Magdepresyon, di na katog. Ano man na may convo sa sood niya, nga porting daghan kayo nagtubag-tubag niya, kung di na nimo badlongon. Sa ngalan ni Jesus, paghilo mo mga panuwaya mo. Pinaagi sa dugo sa kordero, hilo mo ha, gawa mo ilay, giskutan niya, kadaot ra kinako. Ato na badlongon. Sometimes we need, mga igsoon, no? Magkatabang sometimes lang, di lang po kumingo pirme. Magkatabang, atubang ka sa amin, istoryahon mo kong galingon. Magkatabang. Ay lang po pirme ha, kaya kung pirme na po, awa na, muraglikado na, na-lustrid na. Ha? Can really help you a lot. It can really help us a lot. Makatabang yun na siya. Nakuha mo yung mga igsoon. Kanang mga athletes, ngay usa ka kuan mga igsoon, usa ka training ako nabasahan sa athletes sa boxing. Mag-jogging na sila. Pasultiho na sila pirmi, kaya ra ni. Kaya ra gyud ko ni, champion ko. Pabalik-balik. Ano ba na? Pa-influence nila, pinaagi sa imong affirmation ang imong subconscious mind. Nga naman, pag na-influensya na imong subconscious mind nimo, ang imong action mo sunod. So, wala na kay fear factors imong own mo. Muna inigtungtong mo siring, ang naas imong mindset mo, kaya ra ni. Wa na, nga naman. Sige naman kag-bombard mga igsoon, kaya na nimo. Nya karon, ang old paradigms coaching mga igsoon, mo na naka-istorya ko coach sa Cebu, di ka PBA, nga seminar gyud Amerika, yun sa pastor. Kanang pamaagi ron ni Yayo Ekusiba, di na pwede ron panahon. Grabe si Yayo, mga saba sa among panahon, pastor, assistant coach magyud niya tuunan, ni anak siya. Makawawan ka. Karon di na pwede. Makaguba na sa performance tao. Mausan na mga igsoon, sige na tugdok ko ang bata. Kung bata ka, bugog yung ka. Anak, tatiwas. Guba na self-esteem na, wala na, nangaguba na. Pagkaguba na nila, imo na i-blame, bugog mo na siya, no, dili, oy. Wala na matarong og motivate. Ano ko yung mga igsoon? Mo sana sa atong kaugalingon, kung ay mo-motivate nimo, i-motivate mo kaugalingon, palihog lang. Why mo-motivate nimo? Wa kang i-motivate sa mong ginikanan, wa kang i-motivate sa mong silingan, sa mong maestro, wa i-motivate mo. Kinsa pa man na mo-motivate nimo? Pikpika imong kaugalingon, brad. Pikpika imong abaga, brad. Kaya rin nimo, brad. Hala, pag-ilis, brad, kaon dito klami. Huwag ka masayop, brad. Naligas lang ka. Huwag ka masayop. Naligas lang ka. Trabaho ay muna-huna, brad. Trabaho ah. Kaya ang Diyos, gugma. Di ka po doon. Okay, kanya padayon tumaison. Reflecting God's purpose in action. Put off your old self and put on your new self, created to be like God in true righteousness and holiness. When our minds are renewed, our actions will follow. This involves shading harmful habits and attitudes and taking on the character of Christ, love, humility, and service. Think of Peter now, who went from being impulsive and sometimes fearful to being a courageous leader of the early church. Ang iyang transformation ni Peter, it showcases the power of God's grace combined with personal responsibility to cultivate faith and obedience. Now, researchers also, mga igsoon, have found that deliberate practice, natanawa, unsay sulti si research kini research siya, di na ni Biblia, science ni siya dara, unsay sulti nila, dara. Researchers have found that deliberate practice, consistent, targeted action leads to significant changes in behavior and skill mastery.
In spiritual context, applying the Word of God intentionally can result in lasting transformation. Take note ha? Applying the Word of God intentionally can result in lasting transformation. Our neural pathways grow stronger with repeated godly choices. Repeated, gibalik-balik ka, godly choices, making us more inclined to act with holiness in day-to-day life. Sa ato pa, praktiso na to ning gugma, praktiso na to ning pagpaubos, praktiso na to ang pagpasaylo. Sikihan na nato practice basa tas Bible mga igsoon. Di lang po Bible ha. Magtuon tas panglawas. Kaya nga naman, ako mga igsoon na belong ko sa old generation o sa new